Linggo-linggo may closed-door meeting ang mga tanod. Agenda ng usapan, ilang bato raw ang kanilang titirahin. Naku naman, Kap, ang adik naman mag-overtime ng inyong mga tanod. Dapat sa mga yan, huwag nang patuloyin sa bulwagan. Alisin pa sa pwesto. Sa Barangay Binyang 2nd, Bukawi, Bulacan, high na high ang mga tanod sa pagresponde. Pagresponde sa mga siyabong titirahin. Kumusta naman kaya ang kanilang chairman? Walang alam yung chairman na yung mga ano nila tumitira na. Nako, naiputan ata sa ulo itong si Kapitan ng sariling mga tanod Kung ang mga alagad ng barangay may private meeting, ang Department of Interior and Local Government o DILG, PNP Exot at Tutok Tulfo may sarili ring plano. Ang aming agenda, pagtugis sa mga adik na barangay tanod sa Binyang 2nd. Sa lingguhang meeting ng mga tanod sa kanilang lungga, may mga panauhing darating na di nila inaasahan. Kasama ang Tutok Tulfo, inihanda ang isang grand entrance sa Shabu session ng mga tanod. Attendance sa mas, kaya tumulak na ang lahat. Pagdating sa lugar, tumungo na ang mga operatiba sa kanya-kanyang pwesto habang naghihintay sa hudyat ng paglusob. Sarado ang pintuan ng opisina ng barangay, maging ang venue ng mismong pot session. Closed-door meeting nga pala ito. Ngunit sa isang hudyat mula sa loob, senyales na para mag-gate crush sa party ng mga adik. Sige. Agad namang nakapasok ang mga surprise guests ng mga kulukoy. Si Hepe Obet tila hihimatayin sa mga pangyayari. Nagmistulang baboy nakakatayin. Sauce, akala mo ba bebenta ang dramang yan? Hindi pa talaga tumigil ang loko sa pagngawa. Pati sarili, sinakta na. Bakit na ginawa ka? Sir, ano pong ano niyo po dito? Kepe po na. Tagilan mo yan, Lakas tama lang yan, Chong. Ikaw na. Ikaw talaga ang hepe ng mga tanod ng barangay at natutukan naming tumitira. Kami nga po, wala naman wala. Private lap po ako. Diyos ko. Sos, nagde-deny ka pa. Kumusta naman ang nahuli ng aming kamera? Kagigising ko nga lang po. Ayoko na mapagtubo nga. Nakalang po. Drug test ka namin, ha? Totoo ako na dami na napahitid ko ako dyan. Napahitid ka? Apo, napahitid lang po ako. Oh, loko. Di kumanta ka rin. Huli rin sa loob si Pinggoy na siyang laging on the go sa pagbatak. Nagmistulang maamong tupang isang ito na present din sa aming video. Oo, gumagamit po kayo, sir. Hindi po kayo gumagamit? Hindi po kayo Ay nako, bata, kahit anong palusot mo, wala ka ng kawala sa kamay ng mga operatiba. Absent si Cabo, pero sa Shabu party nila kanina, present siya. Ilang sandali pa, present! Yan, di huli ka rin. Wala po kaming ano. Wala po kaming gamit. Wala po kaming gamit. Huwag mo na kayo nagtuturo. Oo nga po, talaga po ngayon lang po kami gumamit. Hindi na po kami nakatagal na po. Anumang gawin niyong pagtanggi, kamera na namin ang magbubuking sa inyo. Siyempre pa, ang mga ebidensya, di na rin nila nakuha pang itago.
Itong si Pinggoy nakuha pang magpuslit ng tira-tirang bato. Ha? Hindi ko po talaga ako Hindi mo doon sa comfort room, i-comport natin yan. Kung itinapo ko lang po, talagang ba't di ko po ano, sir. Gugustuhin ko po masakit lang po ako. Dahil sa kaguluhan sa barangay, to the rescue ang kapitan nilang si Jing Nuevo. Gumagamit itong mga bata nyo. Ang bakit nyo bang gumagamit ng mga to? Ito ko na gumagamit sa tao ko. Frame up yan. Naku naman Kap, nabubulagan na ba kayo? Sino po kaya itong nakuhaan ng aming kamera? Tingnan nyo po muna, ayan o. Ayan na siya. So, Hindi ba pre-frame na po yan? paano mo pipirma po yan? Balik mo. Ba't ko papay ko? Kung alam ko yan, ba't ko papayagan niya ngayon? Diyan ako gigilagay. Kamag-anak ko nga, pinakulong ko dahil dyan eh. Madaling magpalusot pero pagdating sa batas, ang kaso walang sinasanto. Base sa aming investigasyon na itong mga suspect ay kakasuhan natin ng section 11, 14 and 15. Yung 11 is for the possession of dangerous drug and 14 is the possession of paraphernalia using drug at saka yung 15 is the use of illegal drugs. And itong si XO, si Mr. Leonardo, kakasuhan din natin ng illegal possession of firearm dahil may nakuhang baril sa kanyang drawer na partially open ang operatiba natin. Imbis na umayon sa batas, itong si chairman sa mga pulpul na tanod pumanig. Dahil sa kampihan, pati si Kap posible raw madamay. Yung barangay captain doon na uncooperative, actually he refused to sign the inventory na dapat trabaho niya yon. That's why we are conducting an investigation. Probably we'll file an administrative complaint against him dahil primary function niya yan to assist us. Hindi lang basta kasong kriminal ang maaaring isampa sa mga tanod na walang humpay sa pagbatak. Ipinagbigay alam rin namin ito sa opisina ni Secretary Jesse Robredo ng DILG. Dahil dito posibleng matanggal na rin sa serbisyo ang mga sangkot na tanod. Dapat managot si Kapitan dito. Maliban ho sa tanggalin niya yung mga tanod, ipaliwanag niya kung paano ho siya nakakuha ng tanod na ganito at kung paano po nangyari na sa loob mismo ng barangay hall, nagpapatsesyon. Ibig sabihin ho, hindi ganun ka-extensive yung pag-BI ni Kapitan sa mga tanod niya. Dahil sa pagkadismaya sa mga tauhan ng barangay ng Bukawi, Bulacan, sisiguraduhin mabibigyan ng agarang aksyon at parusa ang mga tiwaling tauhan ng nasabing barangay. Dapat may kaukulang disiplina agad na gagawin. At ito po sa Bukawi, ang sa amin pong direktiba kay Mayor, yung mga tanod pong nasangkot dito tanggalin. Dapat tanggal na siya. At maliban po sa pagtanggal sa kanya, harapin niya po yung kasong kriminal. Hindi po pwede pagparisan ito. Droga ang nagpaparami ng salot sa lipunan. Kung ang mga bantay mismo ng kaayusan ang lulong dito, paano pa tayo makakaahon ng gusto? Tutukan, lingguang patupada sa isang barangay sa Caloocan, hingatin ang mga trismo.